birth anniversary ni Dr. Jose Rizal. Ano po ang mensahe niyo mo, lalo na iba na ngayon mga Gen Z na dalo, mga kabataan ngayon. Anong pinakamensahe mo mula sa ating si Dr. Jose Rizal? Sabi ko ay noon at sa ngayon, kailangan ko ano yung mga programang wala namang bata, matanda na walang pangarap. Gen Z, hindi ka Gen Z, isa naman ang batayan natin ng pagkakaisa pangarap. Saan ka pupunta? Si Rizal nangarap. Sundan natin yung pangarap ni Rizal. Tinuruan ni Rizal ang mga kabataan sa Dapitan nung siya ma-exile. Nagturo siyang gumawa ng park. Gumawa siya ng plaza. Panalo sa lottery. At yung mga kabataang tinuruan niya noon, sila yung katulong para ipatupad yung pagkakaroon ng mga irrigation mula sa bundok, pinababa ang tubig sa bayan. Tapos naggamot siya. Tapos pinalakas siya ang mga kababaihan. Tapos sa kanyang pagpapalakas ng kababaihan, napalakas siya ang komunidad. Magkaroon tayo ng pakikiisa, pagtulong sa bayan. Ginawa ni Rizal yan, pero titignan mo yung tema. Ang tema, health, environment, ginawa niya kapaligiran, health, naggamot. Karapatan ng mga kababaihan, pinalakas niya. Karapatan ng mga kabataan, edukasyon. Ito'y bahagi ng tinatawag na United Nations Sustaining Development Goals. SDG ngayon, Yung ginawa ni Rizal noon. At kahit sinong bata, matanda, na walang iisipin kundi ikabubuti, yun lang ang batayan. Ibig sabihin po, Mayor Jerry, ang pagkakaiba nung araw at saka ngayon, kumusta po ang pagkakaiba ngayon sa panahon ngayon ng local government na mga kabataan, mga sabi nyo pa, pati mga tatanda? Ay, nung araw, siyempre, konserbatibo yung palibot. Konserbatibo. Nung araw, mas malakas ang marites nung araw. Pero sa ngayon, meron pa rin siya. Pero dahil tayo tinuruan at inspirasyon natin ng bayan ni Jose Rizal, edukasyon nga itinuro sa mga bata. So, nag-matured. Ito yung dapat natin maging kasangkapan kung umunlad man ang ating bayan, yung tinatawag na development. Kaunlaran. Yun yung susi ng ating direksyon. Saan tayo papunta? Okay! Woo! Yes, may tanong kaya? Mayor, gusto ko lang sana linawin yung ulitin natin yung sa pondo ng Angono dahil malapit na atang mag 1 bilyon taon-taon. Ano po ang natin doon para mensahe sa mga taga-Angono? Well, kailangan natin paigtingin yung pakikiisa sa ayusan ng ating kapaligiran. Dahil pag hindi maayos ang kapaligiran, yung negosyo hindi maganda Kapayapaan, pag hindi maganda kapayapaan, ang negosyo hindi papasok. Kaya po tayo, pinapalawak natin ang mga kalye, mahanap tayo ng mga daan magdudugtong sa ibang bayan at sa tulong ng mga nalalabigan, ng national government, Governor Inares, Congressman Inares, na pakinabangan ang mga infrastrukturang ito. At kung ang iyong lugar ay ang iyong mga kababayan ay binigyan mo ng mga lupa, ang mga walang lupa, edi hanap buhay na lang ibibigay natin. So, katulong mo ang ating mga informal settler, ng informal settler sa isang organisadong pamayanan at walang maiiwan, inclusive. Last na lang siguro, regarding dun sa mga informal settler siguro. Yung kasi nabanggit nyo po kanina, tungkol po dito sa zero squatter. Yeah. Yung nabanggit nyo po kanina quarry na sinasabing illegal daw, pero ito pala turn to relocation site. Ano po, linaw po ito ulit? Nga po ang minsan, siyempre, nagkakat ng lugar na para wag matabunan yung mga tao doon sa kanyang relocation site. Nataon po na may tuloy na ginagawa ron, ibinababa. At the same time, sinusulong para yung relocation site na yun ay wag buhusan ng lupa galing sa ibabaw. So, konting panahon na lang, may na ito mga... dahil yung mga nasa tapat ng crusher, nagsalita yung Pangulo, sila yung ililipat doon. Wow. Naging quarry dahil binabawasan yung mga lupa. Ayun. Maraming salamat, Mayor Jerry Calderon. Salamat, Sir Raj Salafort.
sa inyong